Hello, good day everyone. Welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. This is J2. And ang guest po natin ngayon is isang psychometrician. Let's all welcome Sammy Ridwell. Hi Sir Sam, kumusta? Ayun po, okay naman po. Kayo po sir, kamusta po kayo? Well, can't complain. Doing good. Life is good. Okay, so Sir Sam, first question po natin is, what is psychology all about pa? Actually, psychology is a subject or is a branch of science that deals with the behaviors and also with the mind of a person. So, umikot po siya sa scientific procedures or scientific formula. Mostly nang ang pinag-aaralan ay mga behavior po ng tao and also yung mga scientific basis toward that behaviors and some theories po na may incline doon sa mga behaviors din po nila. So may mga theories din po kami na talagang sumasagot kung bakit ganito yung behavior ng isang tao or possible bakit ganito yung attitude niya towards other people and how he or she acts towards other people too. So ayun po. And bounded po din po siya ng science. It's more of like research, ganyan, scientific basis, ganun po. What inspired you naman, Sir Sam, para pag-aralan niyo or para mapunta sa ganitong profession? Actually, growing up po, I see a lot of people who's struggling with the mental health. Not just the mental health per se, but also the stigma towards the society. So that pushes me through to pursue this career of mine. So seeing them getting stigmatized by the other people, knowing, especially, hindi po nila nakikita yung, yung disabilities ng mga taong may mental health problems. So they tend to, parang binabaliwala lang, wala silang pakialam doon sa naranasan ng ibang tao. So that pushes me through. And ayun po, ang dami ko rin po kasi nakikita, especially those people with anxiety and depressions. They think na nag-iinarte lang when someone is feeling down lately, ganyan. So akala nila yung depression is a joke. Akala nila suicide is a joke. So, ayun po. So, yun po yung na-push through sa akin talaga para i-push po yung career ko na to. Going back to your college life, Sir Sam, una-una, ano ba yung specific course na dapat i-take para maging psychologist? Actually, to become a psychologist po, so, kailangan po ng 4-year degree. So, first is, kailangan pong mag-take ng BS or yung isa pong latter part ng BS, yung sa psychology din po, AB Psychology. Then, next naman po is, after graduate, so it's up to them kung mag-license po sila for the psychometrician exam po. So, once you get license po, automatic psychometrician na po kayo. Pero to become a psychologist po, you need to undergo master's degree po. So, for master's degree, you need to undergo sa another 2 to 3 years para po sa master's degree. It depends po doon sa course na kukunin nyo. Kasi may mga course po na umaabot din po ng 4 years, which is din po yung pinagsasabay yung sabihin natin guidance and counseling and also psychotherapy or mostly mga therapy, ganun po. So, that's another po doon para po maging isang psychologist din po. Kailangan din po natin kumuha ng board exam for psychologist din po. Okay, so talagang magkaiba pala yung psychometrician at yung psychology. Yes po, sobrang psychology sir. Sobrang magkaiba po sila. Kasi po, kami pong mga psychometrician po, we deal with the psychometric properties po. So yung mga pinapatest po na mga psychometric exam, sabihin natin yung sa mga pinapatest for mga police or other candidates for work, mostly po kami po yun nagpapatest. Yung every time na kapag may papasok po sa work, may mga binibigay pong mga psychological exam. Ayun, kami po yung responsible doon and kami din po yung responsible for mga may interpret po nun and then i-relay po namin sila sa aming upper heads. Then, if magkakaroon man po ng problem, pwede po namin bigyan ng intervention. However, on the other part, sa psychologist naman po, they deal also with psychometric properties
Okay. Pero dito muna tayo sa being a psychometrician, Sir Sam. Kamusta naman yung college life, yung mga subjects na kinukuha, and ano yung mga challenges sa pagkuha ng kursong ito? Actually, ito lang naman po, POV ko po to. It's based on my experience po. During my stay in college, for me po, hindi naman po talaga ako nahihirapan mag-college. Especially, na-enjoy ko po yung college life ko talaga, sir. Kasi during my college years, I was also a varsity player in our school. And also, member din po ako ng mga orgs. So, inaano ko po siya, binabalance ko po yung pagiging student, pagiging athlete ko, and also pagiging members ko dun sa mga, or officers dun sa mga orgs na sinasalihan ko po. So, mga main challenges lang po siguro is yung, mostly kasi kapag scientific basis, alam naman po natin, mahirap din po ang science. So, struggling din po kami minsan kapag yung may mga exams about science, ganyan. Though part naman po talaga siya ng ng degree namin. And nakakatuwa lang po kasi ang good side po kasi doon, once you understand the subject, once you understand the theories, the basis towards those theories, and also the basis or a scientific basis for a certain behavior, then sabi po kasi kapag yung isang tao talagang magiging treatment, minsan we tend to think na lang na baka ganito siya mag-behave kasi probably ganito yung environment niya sa bahay niya, ganito yung genetic composition niya, mga ganun po. So, totoo ba na kayong mga psychometrician or psychologist marunong bumasa ng behavior ng tao? And gaano siya ka-accurate ang pagbasa niyo ng isang behavior ng isang tao? Actually sir, it's a myth po. Yung totally na babasahin yung pagkakita mo pa lang, alam mo na yung iniisip at inuugay ng isang tao or yung behavior ng tao. Sobrang myth po nun. Kasi it takes a lot of time to know the behavior of a certain person. It's just that marami po kasing facet na kailangan i-consider. Andyan po yung nature, yung nurture ng tao, sabihin natin yung sa family background niya, ganon, kung ano po yung nangyayari sa family niya, ganun po. Ang dami pong So, it's a myth po, no? So, kailangan po talagang alamin yung about, parang lang din po siya, parang normal din po na pakikisama natin sa ibang tao. Kumbaga, makikilala mo lang siya kapag tumagal-tagal na yung pagkasama nyo. So, ganun po. Pero yung accuracy naman po, it depends din po. Kasi may mga test din po may mga test din naman po na develop for a certain behavior. So, doon po kapag nag-test po namin sila, nasasabi po namin na accurate naman po siya, pero still, may mga chances po na, or sobrang minimal lang po na mga chances na possible na hindi maging accurate. Kasi po kapag kinikilala namin yung isang tao or a certain person who needs help, ganyan, may mga test po kami pinapatest sa kanila, and then, tinatanong din po namin yung mga tao about sa kanila, parang survey din po, and also, yung may kumbaga yung background pa po nila. Totoo ba na pag ang tao daw is sobrang talino, nakakasira ba ng bait yun? Actually, hindi, sir. It depends on the genetic composition of a person and also the nurture din po, yung sa environment niya. So, possible po kasi na sabihin natin nasa genes po talaga, kaya ganun, kaya nagkakaroon ng mga disabilities. Kasi some disabilities are, po talaga, genetically inclined din po. And some are environmentally inclined. Kumbaga, sabihin natin na hindi stable yung environment mo sa bahay nyo, lagi nag-aaway yung parents mo, or lagi may problema sa bahay nyo, that can trigger a certain disorder din po minsan. So, ayun po. Pero hindi naman po siya, talaga, totally na, hindi porket matalino ka, possible, sobrang talino mo, possible na magka-disorder ka. Kasi, ayun po, nakadepende pa rin po talaga siya sa environment and also sa genes ng isang tao. Okay, so now guys, hindi totoo yung nabalo yung isang tao because sobrang talino. Yung mga misconception na kapag napasukan ng nalamigan, napasukan ng hangin sa utak, nababaliw. Hindi po totoo. Hindi ba totoo yun? Talagang may mga, po talaga,
main reason why a certain person goes through to that kind of disorder po. So, yun po yung inaalam ng mga naming mga mental health professional kung ano po yung mga reason. So that alam po namin kung paano siya i-correct, kung paano siya aayusin. Sir Sam, I'm sorry, I may possibly using a wrong term. Pero ano ba yung tamang term talaga if we are trying to describe yung value na word? Ano yung scientific word na pwede natin gamitin doon? Ano po yung sabi natin disorder. Pero, sabihin natin na, or wag natin sabihin, yung voice ibang tao na yun, ikaw ba yung kasi pwede ito, ang tawag diagnosis natin. So, kung wala ito lang ng tao, wag mo natin gawin. Especially yung sometimes. Kasi, is they can or sometimes so makikita ko pa po sa mga Facebook nila, sa mga friends motor or may social. So ginagawa po yun ng meeting or and that's very hindi naman po not everybody there's pero it's better to seek professional. Kasi probably kaya nga po mga emotions like happiness, sadness, loneliness, para i-stress not like for not those disorders like kasi po when you do yourself actually or when you were like mentally hindi na po siya papanood or hindi siya may buhay mo na ganito lang what flavor yourself with mental health so actually ang habang buhay mo so yung hirap kaya hindi ko ginagawa ko may color, may color ako. May amin actually yung tulusing kaya lalo na yung mga type minsan ay feeling na you have the train of sport kasi kahit mawala hindi iba nila okay. I'm not sure how yung bipolar po is, isa po siyang mental health disorder. So, it was associated with moods po. Moods ng isang tao. Possible po na, sobrang saya niya or sobrang lungkot niya. So, may iba't iba po kasing types ng bipolar. So, nakadepende po yun sa kung anong type ka makakategory. Kasi po yung iba po is, sabihin natin na yung iba sobrang saya lang, elated yung feelings nila, pero yung iba from sobrang saya to magiging malungkot or depression, parang ganun po, napupunta sa depression yung kumbaga mood swing, hindi ko mali po yung term na mood swings pero po siya, pabago-bago ng mood po. So yun po yung bipolarity po. Pero hindi po siya associated sa po sir, yung sabihin natin na yung kanina parang sobrang saya mo lang, tapos nalungkot ka, bigla. Ganun. Kasi may mga may mga, sabihin po natin, may mga cause yun yung mga ganong factor,
na, kanina ang saya mo, ba't ngayon ang lungkot mo? Ano nangyari? Tatanungin natin, ano nangyari? Pero ang bipolarity po kasi, ano po siya mostly talaga, yung pag-change nung mood is, walang sole reason, parang bigla na lang pong from masaya magiging malungkot. Ganun po. Di ba mahirap kasama yung ganun? Actually, those people diagnosed with bipolar po is normal people pa rin naman po sila. Nakakapag-function pa rin po sila. So, siguro yung kapag, yung mga siguro sir, ang mahirap kasama yung may topak talaga na yung parang lang, lakas lang ng trip, ganun sir. Yung biglang magagalit kahit wala namang kagalit-galit. Kumbaga irrational. Sobrang irrational niyan. So, that is also a type of bipolar? Hindi po. Ano po siya, sir? Parang kailangan po talaga siyang i-diagnose. So, may mga test naman po para malaman if may bipolar yung isang tao or may mental health disorder yung isang tao. So, we cannot just conclude kasi dumadaan po talaga siya sa testing. So, we cannot just conclude na porket nagalit yung isang tao or biglang nagalit yung isang tao may bipolar na siya. Kumbaga, sir, talagang it requires scientific basis din. Psychometric assessment po. And also, interviews po para malaman kung ano ba yung mga naging problems bago po So, actually, malawak na topic ang mental health, sir. And sobrang hirap niyang intindihin to the point na other people po tend to misunderstand na rin po the topic. So, yun nga po, kaya mahirap din po sa Pinas pag-usapan ng mental health kasi close-minded ang tao towards mental health and akala nila those people who's having mental health problems are just nag-iinarte lang. So, Sir Sam, yung mga tao sa mental institution, meron pa ba silang chance na gumaling talaga and then mamuhay ng normal ulit? Yes po. Sobrang malaki po yung chance. Pero it depends din po sa kung paano po yung magiging recovery. Kasi may mga type po kasi na yung sabihin natin yung isang tao may isang mental health disorder. So, possible po na gamitan ng medicine. And another thing is gamitan ng therapy. So, kapag na-detect naman po yung medicine para mabalance yung ating mga hormones sa utak or mga yung mga hormones sa utak. And also, yung ating behavior using sa therapy po. So, actually, maganda pong pinagsasaboy yun, no? Kasi meron po tayong tinatawag na relapse stage po. So, possible po kasi na kapag yung isang tao, na-trigger na naman, possible po na bumalik yung, mental health disorder niya. So, yun po yung sinasabi ko na we should not label ourselves with different kind of disorder. Kasi meron po tayong tinatawag na relapse. So, yun nga po, panghabang buhay na yun talaga, sir, na once na na-trigger talaga siya, ibabalik siya. Pero, based on science naman po, and according to research po, sir, kapag nagte-therapy po yung isang tao and also nagme-medication po tuloy-tuloy, mababa po yung chance ng relapse or bumalik yung disorder niya. So, ayun po, sir. Okay. So, madi-discharge ka sa mental institution, pero may chance pa rin talagang bumalik talaga yung yung sakit ng tao once na ma-trigger talaga outside. Opo, depende po yun, sir, sa talaga, sa environment din po ng tao. Kasi mostly po, ang nakaka-apekto lang naman po, mostly, sa environment, sa relapse, is mostly environment din po talaga. Kung ano po yung nakakasalamuha mo, yes po, talagang mataas po yung percentage na lalo na po kapag hindi na po siya tumuloy sa therapy sessions niya, and also dun sa pagme-medication niya. So, ayun po, medication helps din po talaga to balance the hormones in our brains po. And yung therapy naman po, mostly saan po siya? Behavior. Kaya po, sinabi na psychology is a branch of science that deals with the human mind and behavior. Kasi po, hindi lang po kami basta-basta, hindi lang po yung behavior yung dapat namin ayusin. It is also the mind. Or vice versa. Hindi lang po yung mind, dapat pati yung behavior. Okay. Ito na ba yung methods na pwedeng magpagaling sa isang patient through therapy tsaka medication?
What about surgery? May mga pagkakataon ba na nangangailangan ng surgery ng isang pasyente? Yes po. May mga ganun pong may mga ganun pong possible na Actually, dati nga po, dati po nung sabihin natin, kinaunang mga common medication po dati sa yung mga myths po sa nung pinakauna pa, yung hindi pa po talaga napag-aaralan masyado yung mga disorders and about medicine. Yung iba po, sir, parang ang ginagawa po nila is yung trephination. Akala po kasi nila yung sa disorder po, sir, ano po yon, parang sabihin natin parang nasaniban lang, ganon, nasaniban ng So, ang ginagawa po nila, sir, nilalagyan po nila ng butas yung skull ng isang tao. Oh my! Para daw po, makalabas yung masamang spirits, ganon. So, ganon po yung misconception dati. Pero ngayon po, meron naman po tayong, mga high-tech na po na, sabihin natin mga technologies para po maayos din po yung yung natin, yung mindset natin or yung daloy ng utak natin. Okay. So back in the days, yun yung belief talaga na kaya nila binubutasan yung ulo ng skull nung patient, Sir Sam. Pero in your own opinion, Sir Sam, naniniwala ka ba dun sa part na yun or hindi? Actually, sir, for me, in my own opinion po, naniniwala naman po ako. Yet, sa amin po kasing mga sa profession po namin, kailangan po talagang alamin muna yung sole reason talaga. Hindi po kami pwedeng mag-conclude na kaya ganito siya kasi nasapian siya or what. So, talagang kailangan may scientific basis. And dumadaan talaga sa process, sir. So, ganun po. Pero, naniniwala po ako sa you do believe? Sa sanib, sa possessions, ganyan. Yan. Out of, na po namin yun, sir. Profession na po namin. So, iba na po yung mga taong, doon, involved. Hindi na po kami. Mental health disorder po talaga. Talagang scientific lang po. And also, yun nga po, yung nature and nurture nung isang tao. So, Sir Sam, yung mga tao na gumagawa talaga ng masama, naniniwala ka na hindi talaga sila likas na masamang tao talaga? Yes po. For me po, naniniwala po ako na wala namang masamang tao. Talagang may reason po. Yung well, some of those reason are nasa unconscious po nila, talagang hindi nila alam kung bakit. Ano ba yung reason? Kaya madalas parang feeling nila hindi nila alam. Ganon. Pero may reason po lahat. So, ayun po, talagang naniniwala ko na lahat naman ng tao mabuti. May reason lang po talaga kung bakit yung isang tao nagiging masama or gumagawa ng masama. Kasi sabihin natin yung mga taong nagnanakaw, marami kasing maraming factors. Baka kasi nagnakaw siya dahil kailangan niya para sa pamilya niya. Baka kasi nagnakaw siya kasi kailangan for his or her daily needs. Ganun po. So, Sir Sam, is it safe ba na sabihin na, kunwari, isang tao nakagawa ng masama, bago ikulong, why not ipatingin muna ito sa isang psychologist or psychometrician? Yung pag mga ganyan po, especially mga heinous crimes po, possible naman po. Kasi lalo po yung sabihin natin yung mga serial killers. So, mostly po kasi ng mga serial killers is, po talaga, may something na wrong with their minds. Especially lalo pag na-arouse po sila na talagang pumapatay ng tao. So, safe naman po na, sabihin na bago siya ikulong, or sabihin natin bago siya sampahan ng kaso, titignan naman po. So, may due process naman po talaga dapat yun. And mostly, ganoon naman po talaga yung sinusunod na kailangan nasa due process. So, kapag, required po ng court na patignan sa isang professional, and then, safe naman po siya na dapat patignan bago po maghatol ng, isang crime, if guilty ba siya or not guilty. So, Sir Sam, let's say, yung normal na tao, kaya ba nitong pikein yung isang behavior ng isang may disorder? Actually, when it comes to behavior po, kung pepekain po, kaya naman po. When it comes to behavior. Kasi,
meron po kaming ano dyan. May term po kami dyan eh. Pero, kayang-kaya pong pekein. Especially yung mga taong ayaw makulong, kahit normal naman sila, pinipeke nila yung yung na may disorder sila. So mostly, may mga na po doon. May mga tao talagang gano'n na pinipeke. Pero when it comes po sabihin natin yung real feelings, hindi po talaga siya mapapeke. Kasi the real feelings lang po talaga or yung nararamdaman or symptoms nung isang taong may or ng isang taong diagnosed with a certain mental health disorder is po siya, sir? Talagang siya lang yung nakakaranas. So kahit i-describe niya sa atin, may other factors pa rin po kasi talaga na kailangan i-consider. Pero yun po, pwede naman po yung pekain yung behavior, sir. Okay. So let's say, Sir Sam, so napeke mo na, you were successful, hindi ka nakulong, pero syempre, gaano katagal ka makakasurvive sa isang environment na punong-puno ng tao na may disorder? Hindi ko po masasabi kung gaano sila katagal. Kasi yung mga taong nakakasama mo, pwede mong ma-adapt yung behavior nila. So, kunyari, sabihin po natin na ikaw, nagpeke-pekein ka na, na may sakit ka, ganito, kasi may kaso ka. So, papadala ka sa mental institution. So, possible na yung mga, po nila, yung mga behavior po nila din po, ma-adapt mo rin. Kaya yun nga po yung sinasabi ko po kanina na, it has something to do with the, environment din po talaga. Kasi po sa research po, according to research, sabihin natin nga yung isang bahay is, yung nanay, sabihin natin yung nanay, meron siyang isang certain disorder, mental health disorder, ganun din yung tatay, ganun din yung mga kapatid. So, mataas yung chance na ma-adapt mo yun. So, that's according to research po. So, ganun po siya. Pero nakadepende rin pa rin naman po yun kung meron ka pang other environment, possible na dun ka maging dependent, not dun sa main environment na, which is yung sa family po. What is depression all about ba talaga? Bakit nagkakaroon ng depression ng isang tao? Actually po, when it comes to depression talaga, sabi ko nga po kanina, may mga factors talaga. Iba-iba po ng factors. So possible, pwedeng sa family, pwedeng sa financial, pwedeng sa work. Yan. May mga triggering po talaga ng factors kaya yung isang tao may depression. Pero if some other people think na depression is a joke, it is not po. It is hard. Sobrang hirap po na magkaroon or ma-diagnose po with depression. Kasi other people na may depression po talaga, meron po silang tinatawag minsan na yung sa anhedonia po. Yung term is yung sa anhedonia. Pag sinabi po natin anhedonia, yun po yung parang lack of pleasure. Ganun po siya. So, kapag yung isang tao may depression, mostly po sa kanila talaga is yung meron silang anhedonia na symptoms or lack of pleasure. Kumbaga, yung mga dati mong ginagawa na na-enjoy mo, na sobrang saya mo, hindi mo na na-enjoy. Kumbaga, sobrang lungkot. Ganun. Sobrang lungkot kaya talaga. Minsan, opo, talagang minsan, they tend to, na lang po, na ikulong yung sarili nila sa kwarto nila, tamad umalis. Some other people nga po, parang ayaw nang kumain, ayaw nang maligo, ayaw nang lumabas, napapabayaan na po yung sarili. Bakit naisipan nilang talaga, take their own life? Na po yun parang sa tingin nila, escape na po yun. Yun na yung pinaka last resort nila. Kung bakit nagkakaroon ng mga taong nagsusuicide. Kumbaga, gusto na nilang tapusin yung buhay nila para hindi na nila maramdaman yung nararamdaman nila. Pero, yun nga po, as a mental health professional, yun po yung iniwasan namin. So, pilit po namin, tinutulungan sila to see the, to see the light as a single light in a very dark room of their self. So, talagang, pinupush through po namin sila na kapag nagkakaroon na po ng mga suicide ideation, naisip na po nila na mag-suicide and nagkakaroon na po ng suicide attempt, which is yung hinaharm na po nila yung sarili nila, yun po, talagang rumiresponde na po kami talaga dun. Doon na po nag-start yung mga therapy, yung mga gamutan, kung kailangan po ng gamutan. Paano natin malalaman yun sa part natin?
na yung isang tao pala is may pinagdadaanan talaga na na sobrang lungkot na situation? Actually, sir, hindi po siya, nadedetect. Kasi some other people fake their emotions. Na ang saya-saya nila pagkaharap mo, pero kapag mag-isa nilang sila, sobrang lungkot na ng buhay nila. Yun ang mahirap. That's why, sobrang hirap po. That's why, it is very important to, mga musta, man lang. Kaya yun po, yung mga kaibigan nyo po sana, sa lahat po na magiging viewers nito, to all of your families, friends, people around you, always ask, kamusta ka? Kamusta kayo? Kamusta ka naman? How's your day? Ano nangyari? Do you have any problems? Kasi those simple things, sobrang laking tulong na po nun eh. Kumaga, it takes a lot of courage, it takes a lot of time na mga musta. Kasi pag kinamusta mo yung tao, ibig sabihin, you are willing to listen. You are willing to lend your ears, your time towards that person. So, lagi po nating kakamustahin yung mga taong nakasalabuhan natin. Especially yung mga taong, tingin nilang is laging masaya. Kasi yan yung, yan yung mga madalas, sir, na parang hindi nakakamusta. Yung mga taong laging masaya. Yung mga taong, without even knowing that they have their own problems in talaga. So parang nakakatakot naman yun. Pag may nakilala kang tao na parang super happy, joyful, possibly na may something din to sa buhay niya na pinagdadaanan din. Opo, lahat naman po, sir. Wala naman pong sir. Wala naman po sigurong tao na walang pinagdadaanan. So, it's just that, lang po, kung paano natin siya i-handle. Possible kasi na yung magaan sa atin, mabigat sa kanila. Yung magaan sa kanila, mabigat sa atin. So, iba-iba po tayo ng sensitivity. So, always, ask them, kamusta? How's your day? Kasi that simple question means a lot to them. So, ako po kasi talaga, I always ask my friends, I always ask my family, like, kamusta kayo? O, kamusta ka? Kasi, kumbaga, I always make sure na may time ako sa kanila to ask them. Minsan po, may mga time na random lang ako mag-chat sa kanila or tatawag, tatanungin ko lang, kamusta ka? Kamusta naman yung araw mo? Kamusta yung nangyayari sa lately? Yun, sobrang sobrang laking tulong na po nun. Lalo na po doon sa mga taong may pinagdadaanan. Kasi yung mga taong may pinagdadaanan, some of them don't want an advice. Ang gusto lang nila is yung may mapagsasabihan. So, pag dumating yung time na yon, always be a good listener. Makinig lang tayo. Hindi natin kailangan mag-advise na ganito, ganyan. Kasi at the end of the day, sila pa rin naman po yung gagawa ng decision for themselves. It's just that, okay na po yung nakikinig tayo. Kasi pag nafe-feel nila na nakikinig tayo, nakasama natin sila sa laban nila, is sobrang laking bagay na po talaga ng sir. That explains, di ba meron tayong mga kilalang personalities, like yung sikat na comedian sa US, na bigla na lang naghang, di ba parang no one knows na meron pala siyang depression na pinagdadaanan and then suddenly he took his own life. Yes po. So kaya nga po hindi namin din nalalaman mga mental health professional kung sino ba yung okay at sino yung hindi. So kaya dun po nagkakaroon din po ng interviews kung ano na ba yung nangyayari sa buhay ng tao. Always check the people out. And also don't forget to check yourself. Kasi minsan po, yun, di natin may iwasan. We have our own lives po. And, ayun, lagi natin tatanungin din natin sa sarili natin na, parang ako po kasi ang ginagawa ko po, bago ako matulog, kinakausap ko yung sarili ko sa salamin. And I always ask myself, kamusta ka naman ngayong araw? What are the things na ginawa mo? Ano ba yung naramdaman mo? So, pag kinakamusta ko po yung sarili ko, sinusulat ko rin po siya sa journal ko. Para, kumbaga, every time na maglo-look back ako, itong araw na to, malungkot ako, anong nangyari? Alam ko na kung paano siya i-handle in the future. So, sa mga nanonood po dyan, let us not label ourselves with disorder.
Kasi ginagawa pong hobby yun ng ibang tao. So, sabi ko nga kanina, pag nilabel mo yung isang sarili mo with a certain disorder, panghabang buhay mo na siyang dadalhin. Hindi lang siya phase ng buhay mo na pwede mong alisan. Talagang panghabang buhay mo na siyang dadalhin. Yung label na yun. Another thing is yung sa always check other people too. Huwag mo rin kalimutan yung sarili mo. And ayun po, minsan kasi may mga times talagang sobrang lungkot natin. Meron tayong phase na sobrang lungkot. Pag ganun po, ang ginagawa ng po, kung paano ko sila is try a new hobby, exercise, and ayun po, parang always protect your mental health at all costs. So, let's say, Sir Sam, kunyari, may kaibigan ka na, na nawala ng mahal sa buhay. Syempre, depressed to. As a friend or kapamilya, anong dapat yung ginagawa natin aside dun sa pakikipag-usap? Ano ba yung ibang ways para maibsan yung yung lungkot na nararamdaman ng isang may pinagdadaanan? Actually po, pag mga ganyan, may mga friends po akong namamatayan ng ng kaibigan, na magulang, or ng mga mahal sa buhay. Ang ginagawa ko lang po is lagi ko po silang sinasamahan. And then po, yun nga po, another thing is yung chin-check ko rin po sila palagi. May kamusta naman yung araw mo, ganyan. Kumaga, I always make sure na I'm available to them. Na every time na malungkot sila at naalala nila yung masakit na phase ng buhay nila is talagang mararamdaman nila na may kasama sila. Minsan po ang ginagawa ko po, inaaya ko rin po silang lumabas, mag-shopping, kumain sa labas, po. Para ma-distract po sila. Kung magadi-distract po sila. Kasi yung mga ganyan pong tao, mostly po, naaalala nila yung mga bad memories or unhappy memories kapag mag-isa na lang sila. Oo. So, let's say, at the end of the day, andun sila sa higaan nila, so syempre babalik yung yung sadness, yung emptiness, di ba? Isn't it the best time for you to or us na kausapin sila yung time na matutulog na sila? Depende rin po kasi talaga. And depende rin po yun sa pag-handle. Kasi some other people gusto yung pag ganun yung nangyari is gusto yung may makausap sila. And some other people naman po is gusto yung minumukmuk na lang yung sarili nila to accept the fact na nawala na yung isang bagay. Okay. And ayun po, talagang pag may mga ganyang tao, sila rin po talaga yung makakatulong sa kanila. Kasi may kanya-kanya po tayong ways kung paano tayo makaka-cope up dun sa mga problems natin sa buhay. Pero make sure lang din po na always tayong available sa kanila. There are some parang couples na pagka nag-break, it's either yung girl or your boy nagsusuicide. How can we or yung better way to explain he's not the only person, kumbaga parang gano'n? Actually, sir, depende po talaga siya sa tao. Kasi nga po, iba-iba po tayo ng sensitivity. Kumbaga, probably na yung sa iba, tingin nila sa mga bagay na gano'n is petty. Let's always practice empathy. Kasi iba-iba po talaga tayo ng Yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, sir, may iba't iba pong factor kung bakit ginagawa yung isang bagay. Pwedeng financial, pwedeng love, pwedeng work, iba-iba po siya. So we cannot just invalidate those people po na nag-suicide dahil lang sa mga partner nila. Kaya let's always practice empathy po. And let's always choose to be kind. Kasi iba-iba po talaga tayo ng sensitivity, sir. It's just that yung iba, yung mga ganung bagay, kinakaya. Pero yung iba, sa sobrang sakit na, hindi na talaga. So grabe naman, Sir Sam. So talagang napakalawak ng subject ng ang human behavior. Sobra po. And din po talaga, sobrang sensitive. Sobrang sensitive niya. And sobrang lawak. Kumbaga, ang hirap lang mag-conclude into a certain thing na kung bakit siya nag-behave. So kailangan din nating alamin yung background, yung mga factors. That's a really important thing po. Para mas makilala natin yung isang tao. Ito, Sir Sam, ano yung pwede mo may advice sa mga magulang para maiwasan yung pag-rebelde ng mga anak? Proper parenting is the key para lumaki ng maayos yung mga bata. Kasi if other people don't know, the crucial stage po
na sa paglaki ng isang tao is yung from 1 to 7 years old siya. Yan yung mga bagay na madalas or pinaka-tumatatak sa isip ng bata. Pag sinabi ng isang tao na ano ba yung happiest memory mo? Ang madalas nilang sinasabi is yung anong ganito nung bata pa ako. Ganun lagi yung nung bata pa ako ganyan. Ganito. So, tumatatak talaga siya sa isip ng bata. So, hindi dapat natin sila, pinapalo nung basta-basta without giving them the reasons. Kasi magkakaroon sila ng confusion towards their mind. Na bakit ganito? Hindi ba ako mahal ni mami? Hindi ba ako mahal ni daddy? So, may mga ganun po na part talaga. So, sobrang crucial po nun. So, proper parenting ang pinaka-key doon. And, mas naaalala po talaga ng bata yung mga nangyari sa kanila. Sobrang vivid pa nga po sa alaala nila. Yung mga nangyari sa kanila nung bata sila. Kesa yung mga nangyari sa kanila last month lang. Actually, napaisip ako, Sir Sam, binabalikan ko yung mga memories when I was a kid, 7 years old, sabi mo nga. And it feels like yesterday. Tama ka. Kasi yun po yung magmo-mold nung magmo-mold nung behavior ng bata. Yun po yung magmo-mold nung isip ng bata. Yung memories niya towards those times. So, dapat, habang lumalaki yung bata na 1 to 7 years old, pinapalaki natin sila ng maayos by the use of good parenting. Okay, so Sir Sam, last question of the day. Well, hindi naman talaga siya question, pero ano yung pwede mo mai-advise or maipayo doon sa mga students na gustong mag-take up ng psychology na course? For me po, number one advice ko is enjoy. Sobrang enjoy na mag-aral ng human minds and behaviors. So, enjoy lang natin. May mga times na yes, nakaka-stress kasi nag-aaral tayo. Pero natin, kung bakit ba natin gusto to, bakit na to. Pangalawa is to be an advocate too. Kailangan maging advocate tayo, tumulong tayo doon sa mga mga causes natin, especially mental health, stigma, ganyan. So, yun lang po, enjoy and be an advocate. So, yun lang naman po so far yung magiging advice ko sa kanila. And last po is yung protect your mental health at all cost. Kasi hindi rin po madaling mag-aral. Kasi may mga struggles din po dyan. But we should always know how to choose our battles. Okay, let's give it up again, Sir Sam!